Maraming ambisyon ng tao. But in the end, sa bandang huli, ang mananaig, ang magtatagumpay, ang mangyayari, yun lamang kalooban, kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin yung Proverbs chapter 14 verse 22 sa pagpapatuloy po ng ating pong series. Ngayon po ay meron tayong panibagong tema na matutunghayan through this verse. But those who plan what is good find love and faithfulness. 36-week topic ngayon pong linggo na to, the value of making a plan. Ang taong marunong at matalino, palaging may plano. Basahin po natin ang nasa Proverbs chapter 3 verse 13. Sabi niya po dito, blessed is the one who finds wisdom. Pinagpalang tao na talagang hinahanap niya ay ang karunungan at ang karunungan ay mag-uumpisa sa pamamagitan ng takot natin sa Diyos. For the fear of the Lord begins wisdom. Okay, so mga kapatid, ang taong may malinaw na plano sa buhay, palaging nananalo. Okay? Palaging nananalo. Tignan niyo po si Coca-Cola, yung may-ari ng Coca-Cola. Na-vision niya noon na sa buong mundo, ang tao ay iinom ng Coke na soft drinks. Kaya nasa ngayon, di ba, nakita natin na talagang pinapala yung Coca-Cola company. Ganun din ang Microsoft. Hindi po ba na-vision ng Bill Gates na lahat ng computers merong Microsoft Office, merong Microsoft na application para gamitin ng buong mundo. So ito pong mga tao na to, merong malinaw na plano, kaya palaging nananalo. Okay, ang palaging namang nananalo sa buhay, may kasiyahan at palaging nagtatagumpay. Siyempre, sino ba naman ang nananalo na malungkot? Di ba lahat ng nananalo, masaya? Lahat ng nagcha-champion, masaya? Example po nito ay si Joshua. Si Joshua po yung successor ni Moses. Di ba nung namatay po si Moises? Siya yung sumunod na naging leader ng Israelites patungo sa Promised Land. Hindi po ba? So si Joshua, napakaraming panalo sa digmaan ang naganap sa kanyang buhay. Halos lahat yata ng war sa mga karatig na bansa doon sa Promised Land ay napanulunan ni Joshua dahil nagtiwala siya at ang kalakasan niya lagi niyang hinuhugot sa ating Diyos. Ang taong nagtatagumpay sa tulong ng Diyos, inulit ko, ang taong nagtatagumpay sa tulong ng Diyos, ibig sabihin ang katagumpayan mula sa Diyos. At kung wala ang Diyos, walang magiging katagumpayan ng tao. So, hindi mapipigilang magbigay. Ang taong nagtatagumpay sa tulong ng Diyos, hindi mapipigilang magbigay. Example po niyan si William Colgate. Yung gumawa ng Colgate, hindi po ba? Nag-umpisa lamang po siya sa kanyang pagbibigay ng 10% ng kanyang income. And then naging 20, and then naging 13, hanggang sa 50% ng kanyang entire income ay kanya na pong ibinibigay. Kaya ang mga nagtatagumpay sa tulong ng Diyos, nagkakaroon ng unstoppable joy in giving. Okay? Number 5, ang taong nagbibigay dahil pinagpala ng lubos-lubos. Ayan. Hindi naman tayo nagbibigay para pagpalain pinagpala na tayo kaya tayo nagbibigay. Ang taong nagbibigay dahil pinagpala ng lubos, tuloy-tuloy na tumatanggap ng biyaya. Napakaganda po niyan. Tignan niyo po si George Mueller. Si George Mueller ay ginamit ng Lord upang mag-alaga, mag-ampon ng 2,000 orphans. Mga out of school youth, basta mga street children, lahat po yan inalagaan niya. So, dinamitan niya, pinakain niya, pinag-aral niya. So, sa foundation po, sa talambuhay po ni George Mueller, umabot lang naman ng $15 million ang dumaan sa kanyang kamay at ipinamahagi niya sa napakaraming mga bata na kanya pong inampon. So, nagkaroon noon ng revival that time. Napakaraming mga tumulong kay George Mueller. At alam niyo po, yung mga tumulong sa kanya, hindi niya sinabihan. Ibig sabihin, true prayer lang talaga. True prayer lang talaga. Ganun kagindi yung pag-express niya, pag-exercise niya ng kanya pong faith. So, makikita po natin na talagang naging daluyan talaga ng pagpapala noon si George Mueller. Kaya nakapag-alaga siya, nakapag-ampon siya ng 2,000 na kabataan. Okay, so sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, God will make you rich in every way so that you can always give freely. Okay?
God will make you rich in every way so that you can always give freely. Ganito po ang nangyari sa buhay ni George Mueller. And your giving through us will make people give thanks to God. Lahat. Talagang nagpapasalamat kay Lord dahil sa buhay ni George Mueller. Kaya nga po, yung binabasa ko po yung kanya pong libro, The Man of Faith, The Man of Prayer, talagang grabe. Talagang nakaka-bless. So, what is the message today? When you have plan, according to God's purpose for you, ano po yung unang-unang nagkakaroon sa atin? You have peace of mind. You have peace of mind. Kung ano ang iniisip natin, yun ang lalabas sa emotion at tatagas sa iyong outward image. Hindi po ba? Kapag meron tayong organized plan, sign yun na meron tayong healthy thought life. Okay? Meron tayong tinatawag na good learning process. Meron tayong tinatawag na good thinking process. Kaya nga mga kapatid, kailangan meron tayong ugat. Ayan, ugat. Marunong tayong magplano. At kapag marunong tayong magplano, meron tayong peace of mind. There is no greater wealth in this world than the peace of mind. Okay? Inuulit ko, organized plans are a sign that you have a healthy thought life. Kapag naman healthy ang ating pong pag-iisip, healthy ang ating pong nilalaman ng ating pong isipan, no? Andiyan dyan yung messages ni Lord, yung Word of God, you memorize them, magiging good learner, magiging good thinker ka. Nako, mga kapatid, ang sarap-sarap mamuhay na talagang organisado, talagang planado. Okay, so kaya nga ang ating pong message ngayon, the value of making a plan. Ang kahalagahan sa paggawa at ng mga plano sa ating pong buhay. Okay, ang mga taong may peace, laging ready. Okay? Ang taong may peace, laging ready. Laging advance mag-isip. Hindi yung negative. No? Meron po kasing advance mag-isip, negative. Pero meron namang advance mag-isip, positive. Okay, so magplano. Halimbawa may pupuntahan ka ng maaga. Dapat gabi pa lang, naka-prepared na lahat ng iyong dadalhin, ng iyong gagamitin. Kahit i-prepare mo ba ang first aid kit. Hindi po ba? Merong ano bang nilalaman ng first aid kit? Flashlight, di ba? Sa first aid kit, meron din medicine. Halimbawa may pupuntahan ka, meron kang baon na loperamide. Hindi mo ba? Meron kang baon na alcohol. Everything doon sa first aid kit mo, naka-organize. So talagang pinano mo. Gabi pa lang, naka-ready na yung susuot mo. Gabi pa lang, naka-ready na yung pagbigo mo. Gabi pa lang, nakapagpainit ka na ng tubig. Di ba? Ganun po, advance mag-isip. So, ako po talagang pinapractice ko po yan. Na gabi pa lang, naka-ready na yung mga dadalhin ko kasi everything, maaga po tayo pumapasok. Kailangan, gabi pa lang, i-advance mo na lahat ng preparation para hindi ka nagra-rush. Kinabukasan. Okay, so, planado mo ang lahat. Hindi po ba? Kagaya ng isusuot, kagaya ng pabango na gagamitin, kung halimbawa marami kang klase ng pabango, planado mo po lahat yan. Okay, so, kagaya ng mga langgam. Hindi po ba? Tuwing darating ang tag-ulan, ang aga nilang naghahanda, ang aga nilang nagpre-prepare. Hindi po ba? Pagka-arangkada na alam na nila, malakas po kasi ang senses ng mga langgam, ng mga insekto. Maaga pa lang po yan, nag-i-impact na yan. Nakikita niyo po kapag yung mga matatanda noon, ang basihan nila kapag malapit ng tag-ulan, umaakyat na ang mga langgam. Hindi na sila nananatili sa lupa. So, maaga silang nagpre-prepare. Dapat gayahin natin yung kanilang style na dapat maaga pa lang, nag-iipon ka na ng kahoy. Ayan. Ginawa ko po yan nung lockdown. Talagang nag-ipon po ako ng maraming kahoy. Okay, para hindi palaging shilling ng gamit. At least makakatipid ka pa. So, yun po. Matuto tayong mag-impact sa panahon ng tag-ulan, kagaya ng mga langgam. Dapat, ayan, ito pa ang lagi natin pinaghahandaan. Di ba? Meron tayong bills na dumarating buwan-buwan. Dapat, pag meron ng income, itinatabi na natin. Hindi na dapat natin, gastusin muna natin ngayon. Tapos, saka tayo uutang kapag kapayaran na ng bills. Water bill, electric bill, cable, ano ba, ang mga binabayaran natin, loads, ayan, yan yung mga walang patawad eh. na mga maniningil. Buti pa yung mga microfinance at saka mga pwede nating mga kaibigan na nautangan,
nagpapatawad, pero itong monthly bills natin, walang patawad po yan. Dahil kapag hindi ka nakapagbayad, putol ka agad ang aabot natin. So, ang encouragement ko po sa bawat isa, we must live smartly and we must live peacefully. How to do that? Kailangan handa tayo. Kailangan planado ang lahat ng ating gagawin. Kailangan advance mag-isip positively. Amen po? Nakuha niyo po? So, ang taong may plano according to God's purpose, you have peace of mind. Mapayapa ang bawat araw. The value of making a plan. Ang sabi po sa Proverbs chapter 31 verse 25, ito po yung huwarang ina. She can laugh at the days to come. Bakit niya pagtatawanan lamang ang mga darating na araw? Dahil prepared siya. Darating ang enrollment, handa siya. Tatawanan niya lang yan. Darating ang mga bills, handa siya. Pinagtatawanan niya lamang yan. So ganyan po dapat tayo bilang mga ina, bilang mga magulang, kailangan advance mag-isip. Kailangan save money for the future. Meron dapat tayong plano. Amen? So, kailangan maging practice natin na mag-ipon para sa ating future, mag-ipon para sa ating present to enjoy life, mag-ipon para sa mga emergency. Tatlong bagay yan. So, ipon so that you can laugh at the days to come. Yan po yan. Okay, so number 2, when you have a plan, according to God's purpose for you, you have inner peace, inner happiness. Ayan, magkapatid po yan. Yung peace of mind at saka inner happiness. Ang taong happy, inulit ko, merong naitabi. Merong madutupot upang may tulong sa kapwa. Yan ang taong masaya. How to maximize happiness? Diba? Inner happiness actually is the fuel of success. According po kay John Hagedorn, inner happiness is actually the fuel of success. Ito po yung nagiging gasolina, nagiging krudo, kagaya ng pong tricycle, hindi yan tatakbo ng walang krudo, walang gasolina, walang langis. So, yung happiness na nasa loob natin, na ang nagbigay lamang ay ang Panginoong Jesus, yun yung magiging fuel para lakaran natin yung katagumpayan, lakaran natin yung pagpapala na meron tayo. So, how to maximize happiness? Magplano. Dapat iwasan yung lugar na malulungkot. Ayan. Ano ba yung mga lugar na malulungkot? Sementeryo. Ano pa ba yung mga lugar na malulungkot? Pumunta ka sa desierto, ayan, malulungkot yan, walang kabuhay-buhay, hindi po ba? So, dapat iwasan yung mga lugar na malulungkot. Ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lungkot, yan, iwasan din natin yan. Di ba? Iwasan natin yung mga taong nagbibigay ng lungkot, di ba? How to maximize happiness? Planuhin natin. Iwasan natin sila. Di ba? Kasi kapag meron tayong mga taong, di ba, na-encounter, kapag nakita natin sila, hindi tayo happy. Di ba? Kaya, iwasan natin yung mga taong nagbibigay sa atin ng lungkot. Ayan, isa pa, iwasan natin yung mga ala-ala na nagpapalungkot sa atin. Okay? So, we maximize happiness by avoiding those things. Iwasan yung mga lugar na nagpapalungkot sa iyo, mga taong nagbibigay sa iyo ng lungkot, at yung mga ala-ala na kailangan ng iwaksi. Di ba yung mga ala-ala natin dito sa church? Yung mga masasaya na lang. I-maximize natin, yung mga masasaya na lang, yung mga happy moments na lang, ang ating i-cherish. Di ba yung ating i-enjoy? And then yung mga past, mga bad memories, iwaksin na po natin yan mga kapatid. How to maximize happiness? How to live happily ever after? Magplano. Maraming tao na may sense kasama. Okay? Maraming mga taong may sense kausap at kabanding. Yun ang dapat nating samahan. Yun ang dapat nating kausapin. Meron lang talagang tao na hindi natin kasundo. Hindi natin kapalagayang loob. Di ba? Hindi natin kapareho mag-isip. Hindi natin kabiruan. Di ba? Meron talagang mga tao ganon.
Pero tayo dito, as a family, nagbibiruan tayo, magkakasundo tayo, iisa ang ating iniisip, iisa ang ating hangarin. Hindi po ba? Kaya nga mga kapatid, iwasan ang mga taong killjoy. Yan. May mga taong ganyan. So kailangan maging planado ang lahat in order for us to maximize our happiness in life. Inuulit ko, merong taong hindi natin kasundo, merong taong hindi natin talaga kapalagayang loob, merong taong nag-aalang na tayong biruin. Okay? But then, kailangan maging considerate pa rin tayo sa kanila. Kahit na ganun sila, maging respetado pa rin tayo sa kanila. Hindi ba? Kung nandyan sila, nandyan lang sila. Pero yung full attention, syempre, ibaling natin sa mas masaya. Okay? So once again, ang encouragement ko, live productively, live happily. Okay? Napakasaya ng buhay kapag meron tayong natatapos, meron tayong buhay na kasiyasiya. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, sinabi ni Jesus, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang kalooban ni Lord sa kanyang mga anak. Yan po ang gusto ni Lord. Yung kapitbahay lang natin, ang ayaw tayo maging happy. Sabi ni Pastor. Pero si Lord, gusto niya matagumpay ka, gusto niya successful ka, gusto niya may kapayapaan ka, at gusto niya masaya ka. Yan yung buhay na ganap. Yan yung buhay na kompleto. Yan ang buhay na nagbibigay sa atin ng satisfaction. Okay, so dako tayo sa number 3. When you have a plan according to God's purpose for you, you have deep contentment. Meron tayong malalim na satisfaction sa ating buhay. Okay? Meron tayong contentment in life through Christ. Kahit na maingay ang ating asawa, basta meron tayong contentment kay Jesus, nakasentro lagi sa Kanya ang ating buhay, ay tanggap natin at mahal natin sila. Deep contentment is found only in Christ. Pwede kang makontento sa pagkain. Pwede kang makontento sa bahay mo. Pwede kang makontento sa pamilya mo. Pwede kang makontento sa income mo. Pero yung sa kalooban mo, siya lamang ang may kayang magpuno niyan. Meron kasing tinatawag, yung mathematician, yung sikat na mathematician, nakalimutan ko po yung pangalan, may sinabi siya, mayroong God-sized vacuum sa ating puso, sa ating kalooban, na si Jesus lamang ang pwedeng pumuno. Diba? Tignan ninyo, kung talagang pera lamang ang makakapagpasaya, ang ultimate happiness ng tao, bakit may mga bilyonaryo na nagpakamatay noong 2007 to 2008 recession ng buong mundo? Diba? Yung chief senior banker doon sa Germany nagpakamatay. Billion ang pera niya. Ibig sabihin, hindi yun ang ultimate happiness. Meron sa New York, diba? Meron isang napakalaking kumpanya. May-ari siya ng kumpanya. Nalugi siya ng recession that time. Pero kung yun talaga ang ultimate happiness ng tao, bakit nagpakamatay din siya, nag-suicide din siya? So marami. Kung pamilya natin ang magbibigay ng God-size na ay yung pupuno sa atin kung satisfaction, soul satisfaction, bakit pa rin marami pa rin mga tao na pamilyado na bumibigay, di ba, nag-quit sa buhay, nagkakaroon ng broken family. That's why, sabi ng mathematician na yun, merong God-sized vacuum sa puso ng tao na si Kristo lamang ang pwedeng pumuno. Okay? So, hindi yan pamilya, hindi yan income, hindi yan business, hindi yan pagkain sa araw-araw, kung hindi yung ating Panginoong Jesus. That's why, mga kapatid, kapag kasi Jesus ang inuna mo, susunod ang buhay na lubos ang kasiyahan. Tinatawanan lang ang problema dahil alam mong mas malaki ang Diyos sa problema. Ganyan pong view dapat ng mga anak ng Diyos. Tinatawanan lang natin ang problema dahil alam natin mas malaki ang Lord natin sa problema. Okay? So, godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. Yan po ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse
6. Kung may Kristo ka sa puso mo at pinagana mo yung pananampalataya ng Diyos na nai-deposit sa born again spirit mo, hindi ka lang pinatawad, nilinis ka pa, binayaran ka pa, niligtas ka pa. Pinagaling ka pa, pinalakas ka pa, at pinasigla ka pa sa bawat araw ng ating buhay. Hindi lang yon. Ito pa. Pinayaman, pinagtatagumpay, at pinagpala ka pa. Nasa atin kung sasampitin natin ito with confidence. Faith speaks and acts. Kailangan sampitin natin ang mga kataga na nagbibigay ng positive sa ating pong buhay sa bawat araw. Sabi nga doon sa speaker namin kahapon, kung hindi mo sasampitin with confidence, yung mga declaration mo, kasi i-express natin yung faith natin, kung hindi mo sasampitin, paano yun mangyayari? Kaya nga kanina, di ba, nagsampit ako sa umpisa ko ng ating pong worship kanina, na lahat ng project ng church na to, manggagaling na sa church fund. Sinambit ko na yun. And with confidence na mangyayari yun. Dahil papalakihin ng papalakihin ni Lord. Okay? Ang mga generous givers dito sa ating pong church. Okay, so gusto ni Lord na tayo ay makontento sa Kanya at hindi sa mga bagay na nandirito sa mundo. Sa Kanya tayo dapat makontento at hindi sa mga bagay na nandirito sa mundo. Lilipas din ang lahat, pero ang Diyos ay may hinandang forever place. For you and for me. Di ba? Meron siyang hinanda na forever place. Ito kasi hindi permanent ito. Lilipas din po ang lahat ng ito. Temporary lamang ito. 70 years, 80 years, isagad natin hanggang 100 years kung aabutin pa natin yun. Temporary pa rin. Napaka-exit when compares to eternity. Di ba? Sa buhay na walang hanggan. So, masabi po ni Alpicon, from deep contentment comes the courage to achieve. Kapag meron tayong kakontentuhan sa buhay, mas magkakaroon tayo ng eagerness at interest na maging achiever. Di ba? Lalo na yung mga taong patient sa buhay. Mga taong consistent, nagpapatuloy kahit nahihirapan, yun yung mga taong achiever. Napanood niyo po yung sa Olympics. Ayaw po kung ano pong taon yun. Nagkaroon siya ng, nasa kalagitnaan na siya ng karera. Biglang kumentrada yung kanyang injury. Pero mga kapatid, dahil gusto niyang maging consistent, gusto niyang maging sport, kahit na pinipigilan na siya ng kanyang tatay, ay tinapos niya pa rin yung race. Nasa kalagitnaan na po ng karera. Nahirapan siya, pero tinapos niya pa rin. Yun yung mga taong tunay na nanalo. Tinatapos yung karera ng ating pong buhay. So, napakaganda nga ng video na yun nung pinapanood ko. So, may mga chances talaga na sa buhay, mayroong mahirapan tayo, pero kapag may contentment ka kay Jesus, kahit anong hirap, kapag tatagumpayan mo. So, deep contentment is found only in Jesus. Ang encouragement ko, live godly, live righteously. Yan ang dapat nating goal sa bawat araw ng ating pong buhay. Na gawin natin ang tama, gawin natin ang mga Diyos na bagay, gawin natin ang lahat para sa Kanyang ikaluluwalhati. So, ang conclusion ko po, ayon sa Isaiah chapter 28 verse 29, basahin ko po sa Good News Bible, all this wisdom comes from the Lord Almighty. The plans God makes are wise and they always succeed. Tandaan po natin yan. They always succeed. Kaya kung ang plano natin, konektado doon sa plano ni Lord, sa purpose ni Lord sa ating buhay, you will be successful. This church will be successful. And every one of us will live abundantly and prosperously. Hindi ito prosperity gospel. So, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mas mabuti na kasama palagi sa plano natin si Lord. Mahirap na wala siya. It is a waste of time kung wala si Lord. Sa ating plano, may plano kang mag-abroad, kasama pa si Lord. Yun ang lagi nating evaluation. Handa kang, dapat, paano ba natin gagawin na isama si Lord sa ating plano? Ayan. Kung mag-abroad ka, handa ka dapat i-share ang gospel sa pupuntahan mo. Ayan. At least, nakikita mo doon, plano ito ni Lord to share the gospel. Okay, so plano mo mag-abroad. And then, i-connect mo yung plano mo sa plano niya, to share the gospel. Kaya nga,
dapat handa kang i-share ang gospel doon sa pupuntahan mo. Handa ka bang tumulong sa gawain ng church na iniwan mo? Ayan. Yun ang napakaganda di ba? Kalimitan, may mga kapatid tayo na abroad pero hindi nakakalimot sa kanilang church na kung saan doon sila lumako. Marami naman kasi mga kapatiran din na nag-abroad, nakalimutan na yung church na kanilang kinalakihan. Hindi po ba? So, kapag mayroon kang plano mag-abroad, meron man sa atin dito, handa ka bang tumulong sa church na maiiwanan mo? So, kailangan nasa plano natin yan. Handa ka bang maging mabuting manggagawa na alam mong bawal? Di ba? Na alam ang bawal, I should say. So, bawal manguha ng gamit sa company. Hindi mo ba? A simple things na kukunin natin sa company is corruption. So, kailangan handa ka. Sinasama natin palagi si Lord sa ating mga plano. May plano ka bang mag-asawa? Ayan. Kung may kabataan dito, ayan, meron pala. May plano ka bang mag-asawa? Kasama ba si Lord sa plano mo? Okay? Kung ikaw ay babae, handa ka bang mag-submit sa husband mo? Di ba dapat kasama palagi yan? Meron kang plano. Handa ka bang turuan ang magiging anak ninyo patiently? Hindi yung hindi yung madali kang mainip, bugnutin ka, ang dali mong magalit. Hindi dapat ganoon. Kailangan patiently na tinuturuan ng ating mga anak. Handa ka bang mamalo? Ayun. Handa ka bang mamalo? Meron kasing mga magulang na sobrang bait naman. Di ba? Ayaw paluin, ayaw disiplinahin ng anak. So if not, huwag muna. Ang advice ko sa iyo, ang suggestion ko, mag-ipon, tumulong sa magulang at enjoy ang ating single life. Hindi po ba? Kasi kapag nag-asawa ka na, hindi mo na magagawa yung mga dati mong ginagawa. Hindi na sa'yo ang oras mo. Ayan. Ang priority mo ay ang asawa mo na. Totally different na ang sitwasyon. Okay, so ang challenge ko po sa bawat isa sa atin, start wise planning or else. Ayan. Start wise planning or else. Do you want to be peaceful? Do you want to be happy and merong contentment in life? Gusto ba natin yun? And then, I advise each and every one of us, magplano. Okay? Paano ba? Plan your daily food. Di ba? Hindi palaging saluyot. Di ba? Plan your daily food. Plan your daily, weekly, monthly budget. Ayan. Alam niyo, may mga nakaprepare pang saluyot dyan. Planuhin natin yung schooling natin. Hindi po ba? Pinaplano yan sa mga kabataan. Planuhin natin yung ministry natin. Planuhin natin yung destiny natin. Ang buhay ay punong-puno ng pagpaplano at kailangan nakakonekta ito sa purpose ng ating Diyos sa ating buhay. Lalabas ka ng church na ito na dapat plano mo na ang magplano. Ayan, plano mo na ang magplano. Know your purpose in God, know your gift. Yung gusto mong gawin, yun ang gawin mo. Yun yung plano ni Lord, yun yung purpose ni Lord sa iyong buhay. Know your priorities. Live correctly and live abundantly.